May kanya-kanya tayong pangarap oras na pumasok tayo sa relasyon. Mga pangarap na pwedeng magpatibay lalo na ng pagsasama o maging dahilan ng pagbagsak nito. Ikaw kabarangay, ano nga ba ang pangarap ninyo ng karelasyon mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si PJ, 31 years old. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ko na nangyari may 1 taon nang nakakalipas. Iikot ang kwento ko sa relasyon naming dalawa ni Wilbert. Kaedad ko lang din, halos 10 years na rin kaming magkarelasyon. Pareho naman kaming legal sa side ng pamilya namin, kaya nakadagdag yon sa kagustuhan naming maging forever na ang relasyon naming dalawa. Hindi naman nagkaroon ng komplikadong problema ang relasyon namin. Naging peaceful ang pagsasama namin dahil magkaugali kami at hindi kami ma-issue na mga tao. Nagsama na rin kaming dalawa sa isang bahay para makatipid kami at para mas makilala pa ang isa't isa. Mas tumibay nga ang relasyon namin mula noong nagpasya kaming magsamang dalawa. Mas minahal namin ang isa't isa at hindi ko inakalang posible palang pangarapin mong makasama ang isang tao hanggang sa ibang buhay. Ganon ko kamahal si Wilbert at alam kong ganon din naman siya sa akin. Tulad ng ibang magkarelasyon ay nangarap din kaming maging maayos ang buhay namin. Ninais naming maging stable sa buhay para sa future ng pagiging pamilya namin. Napag-uusapan namin yon madalas kaya marami na kaming naplano bago pa kami umabot sa punto na nagbalak na kaming bumili ng bahay at lupa. Kahit nga hindi naman ganoon kalaki ang sahod namin ay nagtiwala kami sa isa't isa na mabibili namin ang pangarap naming bahay tulad ng iba. Na-inspire kami sa mga group sa Facebook kung saan ay nakapagpatayo na ang karamihan ng bahay. Doon din kami nakakakuha ng paraan at tips para madali kaming makapag-ipon para sa pangarap naming bahay. Inipon naming lahat ng nakita namin at halos mapuno na ng screenshots mula sa Facebook ang aming mga cellphone. Natuwa lang din ako na dedicated at ganado rin si Wilbert para sa pagbili ng bahay. Kaya naman naging madali na ang pagkakaroon ng inspirasyon sa amin para ipagpatuloy ang plano namin, Papa Dudut. Wilbert! Oh, bakit ngayon ka lang umuwi ha? Di ka man lang nag-update. Mamaya ka na magbunga nga. Pero pag ikaw kahit mahal na araw, pwede. Shhh! Mamaya na sabi eh. May binili ako. Gumastos ka na naman. Di ba usapan natin magtitipid na tayo para sa dream house natin? Kaya nga ako gumastos para sa dream house natin. Ha? Ay, hindi kasi muna hintayin yung sasabihin ko bago magbunga nga eh. Sorry, na-stress lang ako nung sinabi mong may binili ka. Bumili ako ng arinola. Ayaw mo na ba sa banyo natin? Ha? Bakit kailangan mong bumili ng arinola? Di naman yan kasama sa budget kasi pwede naman tayong umihi sa banyo, di ba? Hindi naman natin iihian yung arinola. Huwag mong sabihin balak mo diyang kumain. Hindi tayo mayaman. Pero sobra naman na kung sa arinola pa tayo hihigop ng sabaw. Lalagyan natin to ng ipon natin para sa dream house natin. Parang mas kampante ako maglagay ng pera sa alkansya o sa bangko. Kasi yung arinola, ihi ang iniipon dyan, di ba? Pakicorrect na lang ako kung mali. Ihi naman talaga. Akala ko hindi mo alam. Pero sabi ng matatanda, swerte kapag naglalagay ng pera sa arinola. Mas mabilis ang pag-iipon.
Kung ano-anong pamahiin ang nalalaman mo, PJ. Ano sa susunod? Yung rice cooker dapat lagyan na ng medyas para bumango yung paa. Ito naman, ayaw kong seryosohin. Paano ko ba naman kasi seseryosohin yung sinasabi mo? Naturuan ako nung bata pa ako na iniihian ng arinola. Yun lang ang purpose niya sa buhay. Wala ba kayong pamahiin sa inyo tungkol sa arinola? Ganito ba ang sagot ko kung meron? Kasi nga sa probinsya namin, uso ang paglalagay ng pera sa arinola. Kaya nga sa mga sari-sari store pansinin mo, laging arinola ang lalagyan. Lalo na kapag barya. Mas matunog, mas maingay ang swerte. Nakakita na ako ng mga tindahan na may pulang maliit na arinola na nilalagyan ng pera. Pero akala ko na-recycle lang nila dahil baka butas na. Kaya mas magandang i-repurpose na lang. Ew, mas kadiri naman yung iniisip mo. Inihian na yung arinola tapos i-repurpose para lagyan ng pera? Aba malay ko ba? Baka may pamahiin din na kapag pumanghi ang pera dahil sa arinola, mas dadami. Bagong bili tong arinola, no? Tsaka sakto pula para swerte. Parang sa mga Chinese. Baka naman pumanghi ang pera natin kapag nilagay at binabad dyan ha. Gusto ko mainis sa'yo pero panalo kasi ang sense of humor mo eh. Kaya nga patay na patay ka sa akin, di ba? Ang kapal mo. Kasing kapal mo tong takip ng arinola. Basta di yan mapanghi, okay lang na ikumpara mo ako dyan. Oh, basta. Mag-iipon na tayo. At dito natin ilalagay lahat sa arinola na to. Malaki tong binili ko, hindi kagaya ng mga nasa store. Kasi malaki ang kailangan natin para makabili tayo ng bahay. Bakit ba ayaw mong idiretso na lang sa bangko yung ipon natin? Kasi nga raw swerte kung ipapadaan muna sa arinola. Tuwing mapupuno ng pera tong arinola, tsaka natin ibabangko. Ang proseso naman ng pamahiin mo? Kung di lang kita mahal. Kaya lang mahal mo ko, no? Kaya sa arinola tayo mag-iipon. Mahal kita. Mahal din kita kahit magpapaniwala ka sa arinola. Ipinagpatuloy namin ang usapan habang nagmemeryenda kami ng hopyang baboy at malamig na orange juice. Iyon kasi ang naging tradisyon namin tuwing pinagpaplanuhan namin ang future namin. Pakiramdam namin noon natutupad ang mga plano namin kapag sinasawsaw namin ang hopyang baboy sa nagyeyelong orange juice. Sinasabayan pa namin yon ng malakas na tawanan para marinig ng langit na kailangan naming matupad ang mga plano at mga pangarap namin. Kung hindi ba naman maingayan si Lord sa lakas ng tawa namin, ewan ko na lang talaga. Napag-usapan namin noon ng mga gusto naming bilhin sa bahay namin habang kaharap ang pulang arinola. Bala ko noon na konting gamit lang ang bilhin para makasunod sa pagiging minimalist dahil yon ang uso. Kaya lang ay kinontra ni Wilbert dahil sabi niya, hindi pwede ang pagiging minimalist sa ating mga Pinoy. Lalo na tayong mga nasa low to middle income class dahil panigurado kahit mga paper bag mula sa restaurant na hindi mo naman magagamit ay itatago mo pa rin. Umaasa kasi tayong magagamit pa rin natin yon balang araw kahit na hindi naman natin alam kung kailan. Marami pa kaming napag-usapan at hindi sana kami titigil kung hindi lang namin napansin ang mabilis na paggalaw ng mga kamay ng orasan. Oras na para magpahinga dahil kailangan muli naming magtrabaho kinabukasan para sa mga pangarap namin. Sa pangarap naming tahanan. Bago kami nahiga ay humarap pa kaming dalawa sa malapad naming salamin sa kwarto. Pinagmasdan namin ang bawat isa at saka ngumiti. Binulungan ako ni Wilbert at sinabing balang araw mas maganda na ang isusuot naming pangtulog. Binulungan ko rin siya at sinabing balang araw ay maganda na ang bahay na pagtutulugan naming dalawa. Napangiti kaming pareho sa mga bulong namin at saka nagpasya na humiga sa kama para magpahinga. Hanggang sa panaginip ay umabot ang pangarap kong bahay para sa amin ni Wilbert. Ganon katindi ang kagustuhan ko noon na makabili na kami kaya sisimula na nga naming punuin ang arinola. Hindi ng ihi kundi ng pera. Mabilis lang sana ang pag-iipon kung walang problemang biglang darating sa harapan mo. Inaasahan ko naman nang may mga problemang haharang sa pag-iipon namin. Kaya lang ay hindi ko inaasahan kung gaano yon kabigat. Papa Dudut.
PJ! Oh, bakit ngayon ka lang? Di ka man lang nag-update. Mamaya ka na magbunga nga. Pero kapag ikaw kahit mahal na araw, pwede. Seryoso ako. Ano bang nangyari? Kailangan ba natin ng hopyang baboy at orange juice sa usapang to? Ni tubig nga hindi ko mainom. Sabihin mo sa akin lahat. Napaskam ko yung pera ng opisina. Paanong… Hindi ko alam ang gagawin ko. Teka, paano ba nakalusot ang scam na yan sa'yo? Hindi ko rin alam. Ikaw pa naman itong may trust issues lagi sa mga binibili online man o hindi. Paano nangyaring na scam ka? Hindi ko talaga alam. Ang bilis lang ng pangyayari. Basta, ang bilis. Hindi ko inaasahan. Ipaliwanag mo kaya sa akin para maintindihan ko. May kinausap kasi akong supplier ng computer parts. Tapos namurahan ako dun sa offer niya. Hindi ko na pinag-isipan kung mapagkakatiwalaan ko ba kasi ang dami niyang sinend na proof na marami na siyang nabenta. Umuo ako agad. Nagmadali akong bilhin yun kasi kailangan na sa office eh. Saka gusto ko na magpa-impress kay boss. Magpa-impress? Kasi gusto ko ma-promote agad. Kapag nakakuha ako ng magandang deal sa computer parts na kailangan ko, sigurado na ang promotion sa akin. Ay, at anong nangyari? Napatalo ko. Hindi na ba nagawa ng paraan para maibalik yung na-scam? Hindi ko muna na-report kay boss kasi natakot na ako eh. Alam kong palpak na. Sinubukan ko namang ayusin ng ako lang. Tinawagan ko yung bangko pero wala na ring nagawa. After nyan, sinabi mo na sa boss mo. Hindi pa. Wilbert, sabihin mo na. Sasabihin ko lang sa kanya kapag may pangbabahid na ako. Malaking halaga ang kailangan ko. Saan ka nyan kukuha? Sa Arinola. Wilbert, PJ, intindihin mo naman ako. gusto kitang intindihin. Pero hindi magiging sapat yung nailagay natin sa Arenola para sa ipangbabahid mo sa boss mo. Uutang ako. At saka meron naman tayong ibang naitabi sa bangko, di ba? Di hamak na mas malaki kaysa dun sa laman ng Arenola natin. Oo, pero… Ibabalik ko rin, pangako. Suportahan mo na lang muna ako. Kasi kung hindi ko maibabalik yung pera, matatanggal ako sa trabaho. Pag natanggal ako sa trabaho, paano yung hulog sa Arenola? Paano yung pangarap nating bahay? So babalik tayo sa simula. Sorry kung ganun ang mangyayari. Kukunin ko lang sa kwarto yung Arenola. Bumili ka ng hopyang baboy at magtitimpla ako ng orange juice. Pag-uusapan natin yung susunod na gagawin. Nakabili na ako ng hopyang baboy kanina pa. Nasa loob ng bag ko. Alam kong kakailanganin natin yun ngayon. Magtimpla ka ng orange juice. Kukunin ko lang yung Arenola. Mabigat ang loob kong kinuha ang pulang Arenola sa ilalim na parte ng cabinet namin. Niyakap ko pa yon bago balikan si Wilbert sa sala. Nakapagtimpla na siya ng malamig na orange juice at nailabas na rin sa kanyang bag ang hopyang baboy. Inalok na niya sa akin ang mga yon bago kami nagsimulang pag-usapan ng susunod na plano. Nawala ng tamis ang orange juice sa akin. Hindi ko na-enjoy ang hopyang baboy tulad ng dati. Napakabigat ng nangyari kay Wilbert na kinailangan naming umatras sa pangarap naming bahay. Nasaid ang ipon namin sa Arenola pati na rin ang nasa mga bangko namin. Naiyak na lamang ako noon pero wala na akong magawa pa kundi ang tulungan at suportahan siya. Naisip ko na makakapag-ipon pa rin naman ulit kami. Kaya lang ay sumiksik sa utak ko kung kailan namin mababawi yung nawala sa akin. Aaminin kong may hinanakit ako kay Wilbert dahil sa mga nangyari. Pero noong napansin kong nanlulumo na siya dahil sa lungkot na nakita niya sa mukha ko, pinilit kong patatagin ang sarili ko. Inisip kong isa lamang itong pagsubok para sa aming dalawa at paniguradong meron pang mas malaking biyaya ang maibabalik sa akin kapalit ng nawala. Yun na lamang ang pinanghawakan ko para kahit papaano ay tumamis na ang orange juice at sumarap ng muli ang hopyang kinakain ko. Nakatulong naman ang pagiging positibo namin noon. Ang huling plano namin bago maubos ang hopyang baboy at orange juice ay magtulungan pa rin kaming dalawa kahit na anong mangyari. Sa mga panahong 80% lang ang kayang ibigay ng partner ko, subukan mong punan
ang 20% para mabuo ang 100% kailangan ninyo para makausad sa problema ninyo sa relasyon ninyo. Yon, Papa Dudut, ang naging dulo ng plano namin. Nakagaan yon kahit papaano sa amin at pinagdasal ko na lamang din na mapuno muli ang pulang arinola na pinanghahawakan kong makapagdadala ng swerte sa buhay at sa mga pangarap namin. Kaming dalawa, hawak kamay at walang iwanan kahit na anuman ang maging problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti ay nakapaglagay na kaming muli sa pulang arinola. Hindi ko pa rin siyempre matanggal noon sa isipan ko ang nawalang pera noon. Malaki ang ginawa naming pagtitipid para makahabol sa nawala sa amin. Hindi na kami nakapag-date sa labas tulad ng dati. Nakakailang painit kami sa mga ulam na nabibili namin sa karinderya na binabaon na rin namin sa aming mga trabaho. Nabawasan na rin ang mga pagkakataon na bumibili kami ng hopyang baboy at orange juice. Hindi dahil hindi namin yun afford kundi dahil wala pa kaming susunod na plano. May mga pagkakataon noon na gusto kong sisihin si Wilbert sa mga nangyari. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong hindi yon makakatulong sa sitwasyon namin. Ayoko rin namang magkaroon ng problema ang relasyon namin dahil lang sa isang pagkakamali niya. Lagi ko na lamang binabalikan yung mga panahong nagsakripisyo siya sa relasyon namin para lang may pangbawi sa nagawa niyang pagkakamali. Hindi man naging madali ang magpatawad noon pero kinaya ko dahil mahal ko siya. Papa Dudut, akala ko ayun na ang huling beses na magagalaw namin noon ang arinola. Pero hindi pala. Hindi ko inakalang muling mababawasan ang laman noon at dahil na naman kay Wilbert. Isa na namang panibagong pagsubok yon sa amin samantalang hindi pa ako nakakahabol sa pagpapatawad sa kanya sa unang beses na unang ginalaw namin ng arinola. Isang araw, Papa Dudut, habang naglalagay ako ng dagdag ipon sa arinola ay napansin kong parang nabawasan ang laman noon. Hindi naman malinaw ng 100% ang alaala ko. Pero alam ko kung hanggang saan na ang inabot ng ipon namin doon. Alam ko kung ilang libo ang nabawas doon sa unang tingin pa lamang. Nakaramdam ako ng kaba at una kong naisip ay si Wilbert. Hinintay ko siyang makauwi ng bahay para kumprontahin siya at hindi ako mapakali noon habang naghihintay sa pag-uwi niya. Inaral ko ang mga tamang salita na gagamitin sa paghaharap naming dalawa. Kaya lang ay iba pa rin ang lumabas sa bibig ko noong nakaharap ko na siya mismo, Papa Dudut. Usap tayo, Wilbert. Urgent ba yan? Pwedeng maligo muna? Nanlagkit ako sa traffic kanina eh. Mabilis lang to. Kung saglit lang naman pala yan, hayaan mo muna ako makaligo para tuloy-tuloy na tayo sa pag-uusap. Ay, oo nga pala, may gusto akong panoorin. Umupo ka na, kailangan na natin mag-usap. May nangyari ba? Bakit ang seryoso mo? May nangyari? Ikaw nga dapat ang unang makakasagot niyan. Huwag mo naman akong daanin sa mga ganyang tanong. Alam mong may hina ako sa ganyan. Diretsahin mo na lang ako. Anong nangyari sa arinola? Nasa ilalim ng cabinet. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Ano bang sagot ang gusto mo? Eh hindi nga malinaw ang tanong mo. Wilbert, alam mo kung anong pinupunto ko rito. Alam mo kung anong isasagot sa tanong ko. Eh sa hindi nga, anong gusto mong gawin ko? Saan mo dinala ang ibang pera sa arinola? Ha? Ngayong diretsahan ng tanong hindi ka bigla makasagot? Hindi ko alam. Wilbert! Kumuha ako ng konti. Ilang libo yung konti? 10,000. At kailan mo balak sabihin sa akin na kumuha ka ron nang walang paalam sa akin? Ibabalik ko rin naman. Hindi kaso kung ibabalik o hindi. Kumuha ka nang walang paalam. Pera ko rin naman yun. At pera ko rin yun! Hindi ko ginamit sa mali ang perang kinuha ko ron. Ginamit ko para sa pagpapa-ospital ni Bunso. Nakiusap si nanay sa akin para tumulong ako kasi walang wala rin sila.
At bakit hindi mo sinabi sa akin ang sitwasyon ng kapatid mo? Bakit ngayon ka lang ito nalaman? Ayaw na sana kitang abalahin. Kasi alam ko namang problemado ka pa mula dun sa kinuha ko last time. Ayun na nga eh. Alam mo namang problemado pa rin ako ron. Tapos dinagdagan mo pa uli ngayon. Emergency naman tong nangyari kaya ako ginalaw yung ipon natin. Buhay na ng kapatid ko ang nakasalalay dun. Mas importante yun kaysa sa pangarap mong bahay. Naiintindihan kong importante ang buhay ng kapatid mo. Pero sana man lang sinabi mo sa akin. Partner mo ako. Kailangan ko ring malaman. Lalo na't pera natin ang ginamit mo para sa kapatid mo. Eh di sorry. Kung napipilitan ka lang sa sorry na yan, bawiin mo na lang. Nagsorry ako kasi gusto ko na lang matapos tong usapan na to. So napilitan ka nga. Bahala ka na nga dyan. Saka mo na lang ako kausapin kapag naiintindihan mo na ako. Huwag mong asahan na mangyayari yan anytime soon. Hindi talaga kami nagkaayos kagad ni Wilbert Papadudut. Nagpataasan kami ng pride at siya rin naman ang naunang nagpakumbaba dahil alam niyang may mali siya. Nakipag-usap siya sa akin para maresolbahan namin ang problema dahil nasa iisang bahay lamang kami at hindi namin pwedeng maiwasan ang isa't isa. Nakipag-cooperate naman siya at ganon din ako dahil gusto ko na ring magkaayos kami. Pero kinailangan ko munang ipaintindi sa kanya ang ginawa niya. Nagpatuloy naman ang pagpapakumbaba niya at na-appreciate ko yon. Nagsorry ako sa kanya at pinag-usapan kung paano kami makakabawi. Hindi rin kasi biro ang kinuha niyang pera dahil nga nagsisimula pa lamang kaming muli sa pag-iipon. Inamin ko sa kanyang masama ang loob ko at humingi muli siya ng sorry. Nakokonsensya raw siya dahil kailangan naman daw talaga magpaalam siya sa akin. Kaya lang ay emergency daw kasi yon at natakot siya na baka hindi ako pumayag. Nasaktan naman ako sa sinabi niya dahil parang wala siyang tiwala na gusto kong tumulong sa pamilya niya. Hindi ko na lamang pinalaki pa ang issue para makapag-move forward na kami sa buhay. Nangako si Wilbert na babayaran niya ang kinuha niyang pera na ginamit niya sa pagpapaospital sa kapatid niya. Pinangako rin niya na mas malaki na ang ilalagay niya kumpara sa akin, lalo na at may nauna na rin siyang kinuha mula sa ipon namin. Nalungkot ako dahil malaki ang sinakripisyo ko sa araw-araw at nagtitiis akong hindi bumili ng mga gusto ko para lamang makapag-ipon kami. Pero napakadali para sa kanya na kunin ang perang sabay naming inipon. Kaya lang nangyari na at wala naman akong magagawa pa. Pagkatapos noon ay nawala na ako ng tiwala kay Wilbert pagdating sa pera namin sa Arinola. Lagi ko na yung binabantayan at madalas ay hindi na ako mapakali noon kapag nasa loob siya ng kwarto na mag-isa at kasama ang Arinola. Hindi ko naman yon sinabi sa kanya dahil masasaktan siya. Pero nahalata niya dahil minsan ay nahuli niya akong binibilang ang laman ng Arinola, Papadudut. Chinat kita sa Facebook para bumaba ka na ng kwarto. Kakain na tayo. Sorry. May ginagawa lang ako. Bakit nakalabas ang Arinola? May listahan ka pa dyan. Teka, binibilang mo ba yung laman? Hindi naman. Naghulog din kasi ako kahapon eh. Chinek ko ulit ngayon. Ang ganda ng pagkakacheck mo ha. Nakalista lahat kung ilan ang tig-1,000, 500 at 100 piso. Kulang na lang pati serial number ng pera nakalista na rin. Binibilang ko lang naman. Ano bang masama? Bakit ba pakiramdam ko binibilang mo yan dahil di mo na ako pinagkakatiwalaan? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ramdam ko namang wala ka ng tiwala sa akin pagdating dyan sa Arinola Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Talaga ba? Guni-guni ko lang ba yung pagbabantay mo sa akin lagi rito sa kwarto? Hindi mo ako magawang iwang mag-isa rito kasi natatakot ka na baka galawin ko yung laman ng Arinola, di ba? Alam mo, Ilang beses kang nagmamadaling puntahan ako rito sa kwarto kapag nauuna akong pumanik dito. Panay ang sulyap mo sa cabinet na akala mo laging kinakailangang bantayan niyang Arinola. siguro tama ka nga. Oo, ganyan nga. Mabuti at umamin ka rin. Masisisi mo ba kung gano'n na ako mag-isip ngayon?
2 beses ka nang kumuha sa Arinola. Tandaan mo yan! Pinaalam ko sa'yo yung una. At yung pangalawa? Mauuwi na naman ba to sa away? Kakaayos lang natin ha. Eh kung hindi mo naman minasama yung pagbabantay ko sa Arinola, hindi tayo aabot sa ganito. Mamasamain ko talaga. Kasi nagmumukha akong magnanakaw sa sarili kong pera eh. Hindi mo lang to sariling pera. Pera ko rin to. Alam ko. Baka gusto mo ring idein na mas malaki ang karapatan mo dyan sa Arinola dahil nakailang hugot na ako dyan. Kung pwede, bakit hindi? Yan na ba ang nagagawa sa'yo ng pera? Ito ang nagagawa sa akin ng pangarap ko. Sabi na eh, para na naman sa pangarap mong bahay. Pangarap nating bahay. Normal lang naman na di agad masunod ang plano. Pero sana masusunod yung plano kung naging maayos ka lang. Nagsorry na ako, di ba? Ilang beses na ako nagmakaawa sa'yo na patawarin mo na ako. Pero may bubog ka pa rin pala sa akin. Hindi kasi ganun kadaling kalimutan yun dahil magkasunod yung ginawa mo. Ilang beses ko bang kailangang mag-sorry, PJ? Hanggat di ko nakukuha yung bahay na pangarap ko, hindi magiging enough ang sorry mo. Ah, talaga? Wag na lang natin palang ituloy na bumili ng bahay. Kasi mukhang hindi naman magiging enough ang sorry ko. Eh di wag na. Wag na, no? O sige, basagin na lang natin tong Arinola na to. Wilbert, wag! Akala ko ba swerte ang dala ng Arinola na to? Bakit puro kamalasan ang inaabot ng relasyon natin dahil dito? Wag mong isisi sa Arinola ang palpak na desisyon mo. Papadudot lalong umaapaw ang galit ko nang tinuloy-tuloy ni Wilbert ang pagsira sa Arinola. May mga perang napunit dahil sa gigil niya. Naitulak pa niya ako nang pigilan ko siya sa ginagawa niya, Papadudot. Pagkatapos noon ay natauhan siya at nagsorry sa akin. Kinabigla ko ang mga nangyari, Papadudot, yun ang unang beses na nakita ko siyang naggalit ng ganon. Alam kong na-trigger ko siya pero hindi ko naman inakalang magiging ganon ang reaksyon niya. Natahimik kaming pareho pagkatapos mag-sink in ang mga nangyari. Nagkatinginan lamang kami pero wala ni isa sa amin ang gustong maunang magsalita, Papadudot. Napaupo ako sa sahig at napasandal sa gilid ng kama. Habang si Wilbert naman ay panay ang iwas ng tingin sa kumalat na pera sa nasirang Arinola. Nagtatalo marahil ang isipan niya kung pupulutin niya ang mga yon at susubukang ayusin ang Arinola. Walang may alam na natili kami sa ganong sitwasyon ng halos 1 oras. Ako ang naunang tumayo para matapos na ang sitwasyon na yon at nagtungo ako sa cabinet, hindi para ibalik at itagong muli roon ang Arinola pero para kumuha ng damit at siniksik sa bag ko. Nakita yon ni Wilbert at mukhang nalaman na niya ang plano kong umalis. Nilapitan niya ako at niyakap. Sinabayan niya yon ng iyak at nadala ako doon. Nabitawan ko ang bag na hawak ko at napakapit sa kanya. Gumaan kahit papaano ang loob ko sa yakap at iyak na yon, kaya lang ay hindi mawala sa isipan ko ang mga nangyari bago yon. Hindi ko rin matanggal sa isipan ko kung ilang beses sinubok ni Wilbert ang tiwala at pasensya ko. Pinagdasal ko na sana iyon na ang huling beses na magtatalo kami pagdating sa pera. Pinagdasal ko na sana hindi na muling magkaroon ng problemang pinansyal si Wilbert para hindi na muling matukso ang mga kamay niya para kumuhang muli sa Arinola, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang naging gulo sa pagitan namin ni Wilbert ay nagkaayos din naman kami. Nagkaroon muna ng konting ilangan bago kami nakabalik paunti-unti sa dati. Inayos namin ang nabasag na Arinola. Yun pa rin ang ginamit naming lagayan ng pera. Pansin ang bakas ng pagkasira ng Arinola kahit maingat naman naming dinikit-dikit lahat ng parteng nabasag. Hindi na ngayon maibabalik tulad ng dati, malaki na ang naging lamat mula ng unang beses po itong mawasak. Bigla ko tuloy naisip ang nangyari sa relasyon namin ni Wilbert, Papadudot. Tulad ng isang Arinola. Nagkaroon na rin ng lamat ang aming relasyong dalawa at hindi man namin kaagad inamin. Pero ramdam naman namin sa bawat tingin ang problema. Hindi na katulad ng dati ang lahat pero hindi na rin kami nag-aaway.
Tahimik na lamang kami kapag kakain sa tuwing uuwi galing sa trabaho. May mga araw na mas gusto kong manatili na lamang muna sa trabaho kaysa ang umuwi ng bahay at madatnan doon si Wilbert. Ganon din ang iniisip kong nararamdaman ni Wilbert. Dahil may mga araw na pansin kong balisa siya kapag nasa loob lamang kaming pareho ng bahay. Pagdating naman sa aming pag-iipon ay napansin kong hindi na masyadong naglalagay ng pera si Wilbert. Hindi ko naman siya sinabihan o pinupuna dahil sa takot na baka mauwi na naman kami sa away tulad ng dati. Kinakatakutan ko na umabot kami sa isang maliit na away dahil paniguradong lalaki yon tulad ng dati. Ako na lamang ang nagsusumikap na maglagay ng pera doon dahil lang sa kagustuhan kong makabili na. Pakiramdam ko ay yun lang noon ang paraan para guminhawa ang gulong na mamagitan sa relasyon naming dalawa. Kapag ako ang nasa kwarto noon at wala pa si Wilbert, panay pa rin ang bilang ko ng perang nakalagay sa loob ng arinola. Nakalista pa rin ang mga perang nandun at hindi ko yon pinakita o pinahalata kay Wilbert dahil alam kong sasama na naman ang kanyang loob sa akin. Kaya naman na-monitor ko pa rin ang laman ng arinola. Kaya agad kong napansing nabawasan na naman nang minsang binilang ko ito. Nanginginig na naman ang katawan ko sa galit. Unang rumihistro sa utak ko si Wilbert. Hinintay ko siyang makauwi galing sa trabaho para kumprontahing muli at noong pagkakataon na yon ay may iba na akong bala laban sa kanya. Kaya alam kong hindi siya makakailag at masasapul ko na siya papadudot. Amoy alak ka. Nagkayayaan lang kasama mga katrabaho. Kahit nakainom ka, kaya mo bang makipag-usap sa akin? Nakikipag-usap naman ako sa'yo ngayon. Maayos pa naman ako. Sa bagay, mas maganda makipag-usap sa lasing kasi paniguradong hindi raw magsisinungaling. May problema na naman ba, PJ? Siguro. Diretsahin mo ko. Alam mong ayoko ng ganyan. Okay. Bakit kumuha ka na naman ng pera sa Arinola? Nagbilang ka ulit nung wala ako? Di na talaga mapirmi ang trust issues mo, no? Sabihin mo nga sa akin kung paano mawawala ang trust issues ko. Pinatunayan mo na naman sa akin na tama lang ang ginagawa kong pagdududa sa'yo. Papalitan ko rin. Kailan pa? Hindi ka pa nakakapagbayad sa una't pangalawa, tapos kumuha ka pa. Pag sinabi kong papalitan ko, papalitan ko. Konti na nga lang ang inihuhulog mo sa Arinola, pero grabe ka pa rin dumakot. Bakit di mo nalang inubos? Nahiya ka pa? Di mas lalo mo napansin. May nakakatawa talaga sa nangyayari, Wilbert. Ay, ayoko na kasing ma-stress. Ayaw mong ma-stress, pero ikaw itong may kagagawa ng stress mo. Kumuha ulit ako para sa maintenance ni nanay. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Sabihin mo yan sa nanay mo na nakausap ko kanina lang. Pakialamera. Talagang pati nanay ko dinamay mo pa rito. At bakit hindi? Ikaw ang unang nandamay sa kanila dati, di ba? Bukas na lang tayo mag-usap. Paano mo nagawang magsinungaling tungkol sa kapatid mo? Ano? Hindi naman pala na ospital ang kapatid mo. Paano ka nakagawa ng ganun pagsisinungaling tungkol sa buhay ng isang tao? PJ! Yung totoo lang ang kailangan ko. Kung ayaw mong basagin kong Arinola na yon sa mukha mo. Gusto mong malaman lahat? Dalian mo! Yung pangalawang kuha ko sa Arinola, ginamit ko para ipangsugal. Para mabilis ako makabayad sa una kong atraso sa'yo. Sa ipon natin. Hindi kita minadali na magbayad. At talagang sa sugal ka pa kumapit? Yun lang ang paraan na alam kong mabilis. Ay. At dun sa unang beses na kumuha ako sa Arinola. Please, sabihin mong tungkol talaga yan sa na-scam sa'yo sa trabaho. Na-scam naman talaga ako. At? Na-scam ako pero hindi sa trabaho. Na-scam ako ng isang babae. Ituloy mo! May naka-video call akong babae. Nakalandian. Habang tulog ka, may ginawa kami habang nagvi-video call. Hindi ko alam na na-record ng babaeng yun yung ginagawa ko at ginamit niya yun para i-blackmail ako.
Malaking halaga yung kailangan niya at wala akong magawa. Doon totoong napunta yung unang pera na kinuha ko sa Arinola. EJ, I'm sorry. Isang beses lang naman yun. Hindi ko na inulit. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Wilbert. Ni sa panaginip ay hindi ko man lang nakitang magagawa niya yon sa akin. Napatanong ako kung ano bang kulang sa akin para gawin niya yon sa akin. Inasahan kong iiyak ako at magwawala ng mga oras na yon pero hindi po yon nangyari. Nakatitig lamang ako sa kanya at siya naman ay nag-aabang ng mga salitang pwedeng makasakit sa kanya. Hindi ko yon ibinigay sa kanya. Tanging nagawa ko na lamang noon ay pumanhik sa aming kwarto at nagkulong doon ng halos 30 minutos. Hindi ako sinundan ni Wilbert, alam kong nasa sala lamang siya noon at inaabangan ang susunod na gagawin ko. Maski ako ay hindi ko alam ang susunod na gagawin ko. Nabigla ako masyado at hindi ko napaghandaan ang magiging reaksyon ko. Basta nasa loob lamang ako ng kwarto at nakaupo sa sahig. Makalipas ang ilang saglit ay nagpasya na akong tumayo, Papadudot. Tinungo ko ang kabinet at saka kinuha sa ilalim noon ang arinola. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang arinola na yon. Ang arinolang inakala ko makapagbibigay ng swerte sa amin. Pero kabaliktaran ang naidulot sa relasyon namin ni Wilbert. Doon ako nakaramdam ng bigat ng dibdib, Papadudot. Nagbadali akong lumabas ng kwarto para balikan sa sala si Wilbert. Nadatnang ko si Wilbert na nakaupo sa sofa at may hinandang hopyang baboy at malamig na orange juice. Pilit ang ngiti niya na may halong kaba. Samantalang ako ay hindi ko magawang pikein kahit ang masamang tingin ko sa kanya. Nagalangan siyang simulan ang usapan kaya naman ako na ang lumapit at pinatong na ang arinola sa harapan naming dalawa. Nakita ko ang bigat sa mukha niya ng pagmasdan ng arinola. Nakatingin lamang ako sa kanya habang kinakalma ang sarili ko. Nang handa na ako ay kinausap ko na siya sa mga susunod naming plano. Hindi katulad ng dati, ang mga planong yon ay hindi maitatawid ng maayos ng hopyang baboy at malamig na orange juice. Papadudot. Kumain ka muna. Wala akong gana. Maaayos din natin to. Alam ko. Thank you. Akala ko kasi ayaw mo nang ayusin to. Magkano pa yung kailangan mo para sa babaeng ng blackmail sa'yo? Konti na lang naman na. Kasya na kaya tong laman ng arinola? Oo. At kung hindi naman, pwede naman akong umutang kina nanay. Aabalahin mo pa sila. Maiintindihan nila ako. Bakit? Kaya mo na bang sabihin sa kanila kung bakit kailangan mo ng pera? Hindi naman kailangang sabihin sa kanila. Paano pag nagtanong? Hahanap ng dahilan. Maghahanap ng dahilan? O gagawa na naman ng kasinungalingan? Baka mamaya sabihin mong ako naman ang ospital. Hindi kita tutulungan dyan. Hindi naman ganyan. Basta, ako nang bahala. Ikaw ang bahala, pero iba ang nagdudusa. Ayusin na lang natin to. Malulusutan din natin to. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan kasama ko sa dapat lumusot sa problemang sinimulan mo. Alam ko galit ka pa sa akin at naiintindihan kita. Pero kailangan ko ng tulong mo. Yun naman lagi ang ginagawa ko, di ba? Simulan na natin kung paano to ayusin. Kung ano man yung kulang, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang didiskarte. Kung hindi kinananay, doon na lang sa mga katrabaho ko. Mapapahiraman nila ako. Okay? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako uutang sa'yo. Huli na tong paggalaw ko sa ipon natin. Dapat naman. Makakabawi rin ako sa'yo. Maghahanap ako ng isa pang trabaho para mapabilis yung pagbayad ko ng utang sa'yo.
Saka para makahabol na tayo sa ipon para sa dream house natin. Aha. Excited na ako makalipat tayo sa dream house natin. Sisipagan ko na talaga ang paglalagay ng ipon sa Arenola. Aha. Para namang di ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Sorry. Binibilang ko kasi tong laman ng Arenola para alam ko kung sapat sa ipangbabayad mo sa ng blackmail sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, okay na yan. Ako nang bahala kung kukulangin. Pwede pa kitang bigyan ng 5,000 piso. May extra pa naman ako rito. Ha? Hindi na kailangan. Nakakahiya na. Tanggapin mo na. Huli na rin naman. Ang laki na nang naitulong mo sa akin. Hindi ko na kayang tanggapin yan. Pero kung maluwag naman sa loob mo, Kunin mo na tong 5,000 piso. Pagkatapos nun, kunin mo na rin lahat ng gamit mo rito sa bahay at umalis ka na. ha? Malakas naman ang pagkakasabi ko, no? Sigurado naman akong narinig mo. Akala ko ba ayusin natin to? Tama naman. Tinulungan kitang ayusin ang sitwasyon mo. Binigay ko na sa'yo lahat ng laman ng Arenola. May 5,000 pa akong ibibigay. Ang ibig kong sabihin yung tungkol sa relasyon natin. Iniisip mo pa talaga na may relasyon pa tayo? Matapos kong malaman lahat ng ginawa mo? Pero aayusin natin, di ba? Wala nang ibang kailangang ayusin. Gusto ko na lang umalis ka na rito sa bahay para makapagsimula na ako sa buhay ko. Paano yung dream house natin? Hindi ka naman talaga kasama sa pangarap na yon. Ako lang ang totoong nangarap sa bahay na yon. Kasi kung kasali ang puso mo ron, sana hindi ka gumawa ng dahilan para mabura ang pangarap na yon. Inabot ko na ang 5,000 kay Wilbert at binilinan siyang umalis na rin ng araw na yon. Hindi niya yon tinanggap kaya naman nilapag ko na lamang sa lamesa. Inulit ko ang mga sinabi ko baka lang sakaling hindi na proseso ng utak niya lahat ng mga nangyari. Hindi siya nakapagsalita at nakatingin lamang siya sa 5,000 pisong pinatong ko sa mesa. Nagpa siya akong umalis muna ng bahay, Papa Dudut. Bago ako lumabas ng bahay ay inulit ko ang pagpapaalis ko sa kanya. Sinabi kong babalik ako ng bahay oras na makaalis na siya. Hindi pa rin niya ako inimik. Nanatili lamang siyang nakaupo at tila nagtatalo ang isipan at puso niya sa gagawin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon hanggang sa dinala ko ng mga paa ko papunta sa simbahan. Nagkataon nakakatapos lang ng misa at pasarado na ang simbahan. Naupo ako sa pinakadulong upuan at doon ay bigla akong napabulalas ng iyak. Nabigla ako sa mga nangyari dahil akala ko ay wala na akong luhang mailalabas. Pero doon lang nag-sink in sa akin lahat ng sakit na idinulot ni Wilbert sa akin. Madaling araw na ako nang makauwi at pagkarating sa bahay ay wala na mga gamit ni Wilbert. Pero hindi niya kinuha ang 5,000 piso at ang laman ng Arenola. Nanikip ang dibdib ko nang ma-realize kong tapos na nga talaga kaming dalawa. Sinimulan kong muli ang pag-iipon para sa dream house ko kahit na wala na akong katuwang. Bumili ako ng panibagong Arenola kung saan ko nilagay ang ipon ko. Inabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho at nagsimula na rin akong magnegosyo ng pet supplies. Mabilis lang napuno ang Arenola. Sa tuwing napupuno yon ay diretso na kaagad sa bangko. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at nakaipon na ako ng sapat na pera para may pang down payment sa bahay na napili kong bilhin. Napaiyak na nga lang ako sa mga nangyari, hindi dahil sa lungkot o sakit, kundi dahil sa saya. Saya na akala ko ay tapos na ang pangarap kong magkaroon ng bahay dahil nawala si Wilbert. Pero hindi pala. Nag-iba lang ang direksyon at oras pero natupad pa rin ang pangarap ko. Nawalan lamang ako ng katuwang sa pangarap na yon pero inabot pa rin sa akin ni Lord ang lahat dahil siguro yun naman ang pinakamagandang plano. Papadudot may mga taong makakasama mo sa pagbuo ng pangarap. Pero hindi pa rin natin masisiguro kung makakasama natin sila sa dulo para mabigyan ng katuparan yon. Pero kahit na ganoon man ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil mas lalo akong tumatag sa pagkawala ni Wilbert at mas lalo ako nagkaroon ng drive para bigyang katuparan ng mga pangarap ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po
at nagawa ninyong ibahagi ang aking buhay sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig sa Barangay LS. Muli maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, PJ. Ang anumang kapintasan ay hindi hadlang para mahanap mo ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Minsan, ito pa ang nagiging tulay para makilala mo kung sino talaga ang tatanggap sa iyo ng buong buo. Ikaw, kabarangay, paano ka tinanggap ng taong minahal mo sa kabila ng mga kapintasan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa rin po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Lagi po ako nakasubaybay sa Facebook para makinig ng mga bagong kwento ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lyda. 32 years old sa ngayon at ang kwento ko naman ay nagsimula noong sa mas bati pa ako nakatira. 2 taon rin po ang nakakalipas. Papadudot, madalas ko pong idaw ng sarili ko lalo na tuwing hindi ko naiiwasang ikumpara ang itsura ko sa iba. May kapayatan po kasi akong babae at hindi na nakikita ang kaliwang mata ko dahil sa glaucoma. Pero pagdating sa height ay papasa ako sa height requirement sa mga beauty pageant. Hanggang 3rd year high school lamang po ang natapos ko dahil maaga akong namulat sa pagtatrabaho. Pa-extra lamang noon sa kung ano-anong trabaho ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay sugaron at halos wala na ring pakialam sa aming magkakapatid. Mula nang umalis ako sa bahay ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng 2 ko pang kapatid. Yung huling balita ko ay naghanap na rin sila ng trabaho dahil hindi na sila kayang buhayin ng mga magulang namin. Ipinagkasundo naman ako ng tatay ko sa kumpare nitong itago na lang natin sa pangalang Isidro. Tutol po ako sa pagsasama naming dalawa dahil parang tatay ko na rin siya. Pero wala naman akong magawa lalo na't para sa tatay ko ay yun na lamang ang silbi ko. Malaki kasi ang naitulong ni Isidro noong magipit ang pamilya namin. 58 anyos na si Isidro at nagtatrabaho siya bilang Kristo sa sabungan. Pero bukod doon ay nagkaalaga siya at nagkukondisyon ng mga manok na panabong sa kanya ibebenta ng mahal. Maselan po siya pagdating sa mga alaga niyang manok. Kaunting pagkakamali lang ay halos bugbugin na niya ako. Mula din nang magsama kaming dalawa ay hindi na niya ako pinayagang mamasukan bilang kasambahay dahil wala raw mag-aasikaso sa kanya. Lalong-lalo na sa mga alaga niya. Sa katunayan, Papadudot, ay impyernong maituturing ang naging buhay ko sa poder ni Isidro. Pero tiniis ko na lamang ang lahat. Iniisip ko kasi na wala rin namang ibang magkakagusto sa kagaya kong hindi na nga kagandahan, ay bulag pa ang kaliwang mata, Papadudot. Oh, gising ka na pala. Buti naman at maaga mong pinutol yung pagiging prinsesa mo sa panaginip. Kala ko gigising na naman ako na wala pang pagkain eh. Maaga naman talaga ako nagigising. Nauna ka lang Huwag na... mo ko simulan. Kaya aga-aga pinapainit mo ulo ko. Kakain ka na ba? Paghahanda na kita ng almusal. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung mga manok doon sa labas. Siguraduhin mo na sakto lang ibibigay mong pagkain. Kung hindi, malilintigan ka sa akin. Linisin mo na mabuti mga kulungan. Masyado nang malaking puhunan ko sa mga yon. Kaya hindi pwede magkasakit. Nung nakaraang araw, parang wala kang buto o maglinis. Ang dami pa naiwang dumi ron. Sige, asikasuhin ko na muna. Teka,
Yung 3 manok na malapit doon sa puno ng mangga, huwag mong papakainin. O sige, may iutos ka pa ba? Wala na. Tapusin mo na mabilis yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-almusal ka kapag ginanahan ka na. Lalabas lang muna ako. Sige na, lumabas ka na. Wawalan pa ako ng gana dyan sa pagmumukha mo. Eto, lalabas na. Makapagsalita para namang napakagwapo niya. Konti na nga lang magiging kamukha na niya yung mga manok niya rito eh. Uy, Laida! Rene, ikaw pala. Napadaan ka. Sus, tinatanong pa ba yan? Inagahan ko nga pagdaan ko rito para umaliwalas naman yung araw mo. Ang aga mo nga eh. Humihilik pa sa higaan yung mga sisingilin mo ah. Baka mamaya masigawan ka pa pag bigla ka na lang nangatok. Sinadya ko talaga to para wala silang taka sa akin. Yung tipong pagmulat pa lang ng mga mata nila, may pogi nang naniningil. Loko ka talaga. Pinatatawa lang kita. Ganda ng sikat ng araw tapos ang dilim-dilim niyang mukha mo. Paano hindi didilim eh puro utos kagad yung mahal na hari? Hindi pa nga ako nakakapag-almusal pero mga manok na kagad niya yung inaatupag ko. Nako, sundin mo na lang muna kaysa naman masaktan ka pa. Kilala mo naman ugali ni Mang Isidro. Ay teka, may dala pala akong pandesal dito. Kung gusto mo, sa'yo na to. Oh, Ay hindi na. Hindi naman ako nagugutom. hindi ba talaga o nahihiya ka lang? Akala ko ba maniningil ka? Simulan mo na. Baka mamaya matakasan ka pa nung iba dyan. Sige na nga. O siya, alis muna ako. Bubulabugin ko muna yung mga may utang sa akin. Ingat ka. Sige. Ay, buti pa si Rene. Malaya niyang nagagawa yung gusto niya. Sana ako rin. Hoy, Laida! Ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Yung mga manok hindi pa kumakain. Pakakainin ko na. May kinuha lang ako. May kinuha? O nakikipaglandian ka na naman doon kay Rene? Gagawin mo pa akong bingi. Kanino ko pa naririnig yung mga boses nyo? Ano ka ba naman, Isidro? Napadaan lang yung tao, tsaka kukunin ko lang naman yung walis. Hoy, nasan yung walis? Nabulag na rin ba pati yung kabilang mata mo kaya di mo makita? Saka anin mo yun eh, hindi ko naman sinabing mo walis ka. Ang sabi ko kanina, pakainin mo yung mga manok. Boba ka talaga. Eto na nga oh, pakakainin ko na nga. Ayusin mo yung pagsagot mo. Baka gusto mong biglang makakita yung kaliwang mata mo pag inumpog kita. Pasensya na. Yan! Ganyan dapat. O yung bilin ko. Huwag ka magwawalis. Magsasabong ako ngayon. Sa mukha mo pa nga lang, minalas na ako eh. Baka pati mga manok ko madamay pa. Papadudot, ganon ang madalas na nangyayari sa bahay tuwing umaga. Minsan kasi inaabot na ng umaga si Isidro sa bahay ng babae niya. Pero kahit puyat ay maaga pa rin siyang nagigising at lagi ring mainit ang ulo pagdating sa akin. Kahit siya ang may mali sa aming dalawa ay hindi na lamang ako noon lumalaban pa. Dinadaan ko na lamang sa paghingi ng pasensya para hindi ako masaktan. Mula kasi na magsama kami parang hindi buo ang araw niya kapag hindi niya ako napagbubuntungan ng init ng ulo at napagbubuhatan ng kamay. Lalo na kung ang nagawa kong pagkakamali ay may kinalaman sa mga alaga niyang manok. May pamahiin kasi siya na bawal magwalis kapag magsasabong siya. Malas daw kasi yon kaya kahit na hindi ako naniniwala doon, ay sumusunod na lamang ako kesa magalit pa siya sa akin. Buti pa nga yung mga manok niya dahil alagang-alaga niyang mga yon. Hindi nalilipasan ng gutom at kumpleto pa sa mga vitamins. Samantalang ako kung hindi para racket ay hindi magkakaroon ng sariling pera na pambili ko ng mga personal na gamit at gamot tuwing nagkakasakit ako. Naisip ko nga na kung si Rene siguro ang nakatuluyan ko ay hindi magiging ganon kamiserable ang buhay ko, papadudot. High school sweetheart ko kasi si Rene, hindi rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit nagsasama na kami ni Isidro ay sinasamantala ko yung konting oras na nagkakausap kami. Naghiwalay kami noon dahil sa tatay ko na tutol sa relasyon naming dalawa. Isa si Rene sa mga nagpapautang sa lugar namin at nagpapahulugan ng mga gamit sa bahay tapos araw-araw namang nangongolekta ng bayan. Namana niya yung ganong negosyo sa tsuhin niyang kumupkop sa kanya.
Naiwan naman sa Catanduanes sa mga magulang niya at nagpapadala na lamang siya ng pera. Nang makapag-asawa ang tiyuhin niya ay bumukod na sila ng asawa niya ng bahay kaya mag-isa na lamang si Rene. Ibinigay na rin kasi sa kanya ng tiyuhin niya yung bahay na yon. Dahil gusto ko rin kumita ng sariling pera ay sinasamantala ko ang pagkakataon para makapagtinda ng atsara na ako mismo ang gumagawa kapag wala si Isidro. Mahilig din kasi akong magtanim-tanim kaya napapakinabangan ko ang bunga ng mga papaya ko. Madalas ay wala si Isidro lalo na tuwing may sabong. Ginagamit ko naman ang perang naipon ko mula sa mga sukli pag pinapamalengke niya ako. Natuwa naman ako kasi marami na rin akong naging suki sa pagtitinda. Iniisip ko noon na kapag nakaipon ako ng malaking pera, ay magagawa ko ring lumayo kay Isidro Papadudut. Buti naman napadaan ka rito. Bibili kasi ulit ako na atsara mo eh. Talaga? Uy, o nga pala, baka gusto mo rin ng chicharon. Nagdagdag kasi ako ng paninda para madagdagan yung kikitain ko. Nakakapagod din kaya maglibot ito sa barangay natin. Sige, bigyan mo ako ng 5 chicharon tapos 2 atsara. Teka, hindi ka ba nabibigatan dyan sa mga dala mo? Dami rin yan ha. Tsaka mukhang bibigay na rin yan bayong na pinaglalagyan mo. Kala mo lang yun. Matibay tong bayong ko, no? Tsaka walang mabigat kapag negosyo yung pinag-uusapan. Pero teka, kabibili mo lang ng 3 garapon ng atsara nung isang araw ah. Inuulam mo ba yun? Grabe naman to. Parang ayaw mo na ako pagbentaan ah. Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako kasi 3 na nga yung binili mo nung isang araw tapos nung isang linggo lang may 5 ka pang in-order. Huwag mo sabihing binibenta mo rin yun tapos sinutubuan mo ha? Uy, hindi no. Pinatitikim ko rin kasi sa mga kakilala ko yung atsara mo. Nagustuhan nila kaya binigyan ko silang lahat. Yung bibiliin ko sa'yo ngayon para sa akin na talaga. Oo na nga lang. Oh, ito. Ayos din tong packaging ng atsara mo, no? Buti hindi babasaging garapon yung ginamit mo. Pag kasi nabitawan mo yung bayong nadala mo, nako, wala ka ng pakikinabangan. Naisip ko na rin yan kaya plastic na garapon ang ginagamit ko. May nakukuhaan din kasi ako ng mure. Buti naman kung ganun. Nga pala, hanggang anong oras ka pa ba magtitinda? Tindi ng init oh. Oo nga mainit ngayon. Pero uuwi na rin naman ako maya-maya. Kailangan ko kasi makabalik kagad sa bahay. Mahirap na. Ay, susubukan ko lang na ibenta pa tong mga chicharon. Kapag may natira, di ihahabilin ko na muna sa bahay ng kaibigan ko para hindi makita ni Isidro. Ibang klase rin talaga si Mang Isidro eh. Hindi siguro masarap ulam ng nanay niya nung ipinagbubuntis pa lang siya. Parang pinaglihi sa sama ng loob eh. Sira! Pero ewan ko ba? Parang nasa lahi na nila yung ganun. Kita mo naman yung mga kapitbahay namin na kamag-anak niya, di ba? Walang pakialam kahit binubugbog na ako sa harapan nila. Tama nga lang daw sa akin yun eh. Ay, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Kung tutuusin, pwede mo na siyang layasan kahit anong oras mo gusto. Hindi naman kayo kasal. Hindi pwede. Malalagot ako sa tatay ko, no? Alam mo naman na sanggang dikit sila ni Isidro. Ano namang laban ko sa kanilang dalawa, di ba? Kung yung utang na loob ng tatay mo yung inaalala mo, bayad na yun sa tagal mo na sa poder ni Mang Isidro. Kaya huwag ka na magpapadala sa mga panunumbat ng matandang hukluban na yon. Matandang hukluban talaga, ha? O huwag mo sabihin ipagtatanggol mo yung amoy lupa na yun sa panlalait ko. Hoy, bakit ko naman ipagtatanggol yon? Sus, kahit nga kulamin mo pa siya, hindi kita pipigilan, ano? Sa totoo lang, napakaswerte niya. Kasi magandang lalaki lang ako pero di ako mangkukulam. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala, pwede bang makiinom naman? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Sus, yun lang pala eh. Kahit nga makikain ka pa, okay na okay lang. Ipagluluto pa kita. Hoy, hindi na ano, nakakahiya. Tubig lang ang kailangan ko. Okay, sige. Pero alam mo, pwede mo rin naman akong kailanganin kung gusto mo. Ah! Joke lang. Tara, pasok ka na sa loob. Papadudot pagpasok ko sa bahay ni Rene ay hindi ko inaasahan noon yung makikita ko sa kusina niya.
Nakita ko roon ang mahigit 10 garapon ng atsara na mukhang naipon na sa kakabili niya sa akin. Nalungkot ako dahil iniisip ko na kinakaawaan niya lamang ako kaya siya bumibili ng mga paninda ko. At hindi totoo na nagustuhan niya at ng mga kakilala niya. Sinabi ni Rene na ginawa niya lamang yon dahil ayaw niyang mahirapan ako sa pagtitinda. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung pag-amin niya na mahal pa rin niya ako, Papa Dudut. Hindi agad ako nakapagsalita at nang matauhan ako ay nilinaw ko sa kanya na kailangan na naming kalimutan kung ano man ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Gulo lamang kasi ang idudulot noon para sa amin. Tungkol naman sa mga binili niyang atsara ay hindi na ako naggalit pa sa kanya dahil alam ko naman na gusto niya lamang akong tulungan. Pero sinabi ko rin na hindi na yon dapat maulit pa. At kailangan ko na rin siyang iwasan para sa ikakatahimik ng buhay naming dalawa. Pero hindi ako tumigil sa pagtitinda pero iniwasan ko na noon ang mapadaan sa bahay ni Rene para wala nang dahilan na mag-usap pa kami. Sa katagalan kahit na anong iwas ang gawin ko noon ay pilit pa rin talaga kaming pinaglalapit ng tadhana sa isa't isa. May pagkakataon kasi na inabutan ako ng ulam sa pagtitinda malapit sa bahay niya. Hindi na ako tumanggi nang alokin niya ako na sumilong muna. Dahil doon ay nagkaroon din kami ng pagkakataon para muling makapag-usap, Papa Dudut. Hindi namin binuksan ang usapan tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero nag-alok siya ng tulong sa akin. Para daw hindi na ako noon mahirapan sa pagtitinda ay siya na mismo ang mag-aalok ng ginagawa kong atsara sa mga taga roon sa amin. Sa ganong paraan ay hindi ko na kailangang mawala ng matagal sa bahay at hindi na rin ako masyadong mapapagod sa paglalakad. Sa madaling salita ay parang naging mag-partner kami ni Rene sa negosyo. Ang akala ko noon ay magiging maayos ang lahat dahil maganda naman ang resulta ng pagtutulungan naming dalawa. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mukhang iba ang nangyari pagkatapos ng lahat ng yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may isang gabi na nakaranas muli ako ng pambubugbog ni Isidro. Nalaman niya kasi yung tungkol sa pagtitinda ko at pinaamin niya ako kung saan galing ang pinangpuhunan ko doon. Nagsinungaling ako at sinabing inutang ko yon pero hindi siya naniwala at paulit-ulit akong sinaktan. Pero sa pagkakataon na yon ay mas malala pa ang ginawa niya. Nagtamo ako ng mga sugat at halos mawala na rin ang malay nang tumama ang ulo ko sa haligi ng bahay niya. Dahil hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa ni Isidro sa akin ay pansamantala akong umalis sa bahay niya at nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Nakarating naman kay Rene ang nangyari kaya pinuntahan niya ako at inalok ng tulong. Nung una, Papa Dudut, ay nag-alangan akong tanggapin ang alok niya na kumuha ng paupahan na titirhan ko. Pwede naman daw ako sa bahay niya pero alam niya na madali akong matutunton doon ni Isidro. Sigurado rin na hindi siya titigilan ni Isidro kapag nalaman nitong tinutulungan niya ako. Kaya naman pinag-isipan ko talaga yon ng mabuti. Nakibalita na lamang muna ako sa kaibigan ko at doon ko nalaman na hinahana pa rin ako ni Isidro. Yun din ang naging dahilan kaya nabuo ang desisyon ko na pumayag na sa alok ni Rene. Pero kung kailan handa na ako ay saka naman dumating ang panibago na namang problema, Papa Dudut. Aida! Alam kong nandiyan ka sa loob! Si Isidro yun Lumabas ah! ka dyan! Paano niya nalaman na nandito Lalabas ako? ka ba dyan o gigibahin ko itong pinto? Huwag mo ako subukan, buwisit ka! Bahala na! Bakit ang tagal mo akong pagbuksan, ha?
Isidro, huwag ka namang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ng kaibigan ko. Wala akong pakialam! Buisit kang babae ka! Dito ka pa talaga nagtago, ha? Bumalik ka na sa bahay! Hindi! Ayoko na! Hindi ako aalis dito at mas lalong hindi ako sasama sa'yo pabalik sa impyernong bahay na yon! Kapal na mukha mo magmatigas! Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Palamunin ka lang naman! Hindi ako palamunin gaya ng iniisip mo! Kaya kong buhayin ang sarili ko ng mag-isa! Napakayabang mo talagang babae ka! Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob sa akin ng tatay mo! Yan lang ba ang palagi mong isusumbat? Pwes, para sabihin ko sa'yo, sa pangaalipin mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin na parang hayop, bayad na yung utang na loob ng tatay ko sa'yo! Baka nga sobra pa! Kung hindi ka sasama, pues, kakalad ka rin na lang kita! Hali ka! Matigas ka, ha? Iwan mo yung braso ko! Ano ba? Hali ka na sabi! Hindi ako sasama sa'yo! Laida! Rene! Tulungan mo ako! Mang Isidro! Bitawan niyo si Laida! Hoy! Huwag kang makailam dito! Asawa ko siya, kaya isasama ko sa pawi kung gugustuhin ko! Asawa? Hindi pa naman kayo kasal ah. Tsaka kung asawa turing mo sa kanya, hindi mo siya aalilain. Hindi mo rin siya sasaktan na parang hayop. Binalaan na kita, bata! Huwag kang makailam dito kung ayaw mo makatikim sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung di mo bibitawan si Laida, tatawag ako ng pulis. Ipadadamput kita. Lakas din naman ang loob mo, no? Gusto mo rin ba masaktan? Isidro, wag! Huwag mo sasaktan si Rene! Alalang-alala ka talaga sa lalaking yan? Bakit? Ngayon na ba? Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Halata na kayong dalawa! Hayaan mo na ako, Isidro. Parang awa mo na. Ayoko nang bumalik sa bahay mo. Hindi rin ako papayag na kunin ka pa ng matandang yan, Laida. Sigurado ako na bubugbugin ka lang ulit yan pagdating mo sa bahay niya. At sa tingin mo may magagawa ka? Oo, meron akong magagawa. Alam ko na malakas lang loob mo na saktan si Laida kasi walang tumutulong sa kanya dun sa teritoryo mo. Alam ko rin na lagi mong ginagamit yung utang na loob ng pamilya niya para hawakan mo siya sa leeg. Pero lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo siya pagmamayari, Mang Isidro! Papadudot hindi umubra ang mga pananakot namin kay Isidro. Tagumpay pa rin niya akong naisama pauwi ng araw na yon. At gaya nga ng inaasahan ko ay mas lalong naging impyerno ang buhay ko sa kanya. Gustong gusto ko na sanang tumakas noon pero nagbanta si Isidro na sasaktan niya pati ang pamilya ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Bukod nga sa pananakit niya sa akin, ay napapadalas na rin noon ang pag-inom niya sa bahay niya kasama ang mga kaibigan niyang sabongero. At tuwing umaalis naman siya, kinakandado niya ang bahay para hindi ako makalabas. Sakali man na tangkain ko noong tumakas, nakabantay naman ang mga kamag-anak niya na ilang hakbang lang ang layo ng mga bahay sa amin. Para kung isang preso ng mga sandaling yon, papadudot. Pero buti pa nga sa kulungan dahil nakakakain pa ang mga preso. Samantalang ako ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira ni Isidro para mabawasan ang gutom ko kahit napapaano. May isang pagkakataon pa na muntik na akong pagsamantalahan ng kumpare niyang kainuman sa bahay. Lasing na lasing siya noon at wala nang alam sa nangyayari. Mabuti na lamang at nagawa ko pang depensahan ang sarili ko ng gabing yon. Pero kahit nakaligtas ako noon ay natakot na rin ako sa kaligtasan ko kung magtatagal pa ako sa bahay ni Isidro. At para matakasan ang kalupitan niya at ang tuluyang pagkasira ng buhay ko, gumawa na ako ng paraan na makahingi ng tulong kay Rene. Kahit natatakot ako na madamay siya sa problema ko, ay nagbabaka sakali pa rin ako, papadudot. Rene, sigurado ka ba na hindi na tayo masusundan ni Isidro? Hindi yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Hindi niya na tayo mahahabol. Ang layo na nitong bus mula sa atin. At kung balak niya na sundan tayo,
Di naman niya alam kung saan tayo papunta. Pero paano kung guluhin naman niya yung tito mong naiwan dun sa lugar natin? Nako, wag na wag siya magkakamali sa tito ko. Di siya sasantuin nun. Sana nga hindi na lang siya manggulo. Ay, nag-aalala na nga rin ako para sa kaligtasan ng pamilya ko eh. Sigurado ako na sila yung unang-unang pupuntahan ni Isidro kapag nalaman niyang wala na ako sa bahay niya. Huwag ka na masyado mag-isip. Ibiniling ko na sila sa tito ko. Sinabi ko na kung pwede, bisitahin niya sila paminsan-minsan. Pero sigurado naman ako na walang masamang gagawin sa kanila si Isidro. Hanggang pagbabanta lang naman yun eh. Ewan ko ba? Masyado na talaga akong natakot sa kanya. Sa dami ng pasa at sugat na nakuha ko sa pambubugbog niya, mahirap na para sa akin nakalimutan yun. Sabihan mo lang ako kung gusto mo siyang kasuhan ha. Kayang-kaya kitang tulungan. Tsaka malakas ang laban mo. Tingnan mo nga oh. Sariwa pa yung mga sugat mo. Hindi na rin eh. Hindi na ako magkakaso. Gusto ko na lang talaga na makalayo sa kanya. Ay, gusto ko na ng tahimik na buhay. Hayaan mo. Sisikapin ko na maibigay yun sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ko na tuloy alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng naitulong mo sa akin. Tsaka malaki na rin yung gulo na binigay ko sa'yo. Anong bawi-bawi sinasabi mo dyan? Di mo kailangan bumawi. Yung kasama pa lang kita ngayon, okay na ako. Ay, kung alam mo lang kung gaano ko nakatagal gustong gawin to. Nung nakita ko pa lang kung paano ka sinasaktan ni Mang Isidro, sinabi ko na talaga sa sarili ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ilalayo kita sa lugar natin. At ngayon, hindi ko ahayaan na makuha ka pa niya sa akin. Kung ikaw siguro yung nakasama ko, marami na akong nagawa para sa sarili ko at sa pamilya ko. Para kasi akong preso na hawak ni Isidro sa leeg kaya wala akong kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Kinulong niya ako sa pagsisilbi sa kanya. Ikaw naman kasi, kung ipinaglaban mo lang sana yung sarili mo, di ka na mahihirapan pa. Masyado ka kasi nagpapakabayani dahil lang sa utang na loob ng tatay mo. Nagpapakatatag lang talaga ako noon kasi ayoko pang mamatay. Kaya ko pa sanang magtiis pero muntik na akong pagsamantalahan ng kainuman ni Isidro eh. Natakot na ako ng husto. Kahit kasi matagal na kaming nagsasama. Pilit kong iniingatan yung sarili ko. Bale, ibig sabihin, hindi ka nagalaw ni Mang Isidro kahit isang beses? Oo, hindi ko hinayaang mangyari yon. Nagkaroon kasi kami ng kasunduan. Hinayaan ko siya na makipagsiping sa kung sino-sinong babae na gusto niya. Minsan nga, sinasama pa niya sa bahay niya at doon sila mismo gumagawa ng kababalagan sa kwarto niya. Pero wala namang kaso sa akin yun. Basta wag niya akong gagalawin. Kung ganun, mula nung magsama kayo, hindi kayo nagtabi matulog? Hindi. Nangako kasi ako sa sarili ko na ibibigay ko lang yung una't huling karanasan ko sa taong gusto kong makasama habang buhay. Swerte ko naman pala kung ganun. Papadudot ng tuluyan na kaming makalayo ni Rene ay sakalang ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Para ako nakawala sa hawla na naging kulungan ko sa loob ng ilang taon dahil sa utang na loob na kailangan kong pagbayaran. Ibinigay ko na ang buong tiwala ko kay Rene Papadudot. Sumama ko sa kanya sa pag-uwi niya sa Catanduanes. Nandun kasi ang pamilya niya at ilang mga kamag-anak. At nang makarating kami roon, saka ko lang napagtanto kung gaano kasaya ang buhay na meron siya. Kasama ang pamilya niya. Doon ako tumuloy sa bahay ng mga magulang ni Rene at siya raw ang nagpagawa noon para sa mga magulang niya. Gustuhin man niyang bumukod kami ay masyado siyang na-miss ng pamilya niya kaya wala na kaming nagawa kundi pagbigyan ng mga ito. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Tinuruan niya ako kung paano magsimula ng isang maliit na negosyo tulad ng ginagawa niya na nagpapahulugan ng mga alahas, appliances at kung ano-ano pa. Nang tumagal pa ay naisipan ko ring ituloy ang nasimulang kong pagnenegosyo noong nasa Masbate pa ako, ang paggawa ng atsara. Tutol sa sinimulang kong negosyo ang ibang kamag-anak ni Rene, hindi naman daw kasi sigurado kung kikita ako roon ng malaki. Hindi tulad ng pagpapahulugan ko ng mga alahas
at appliances noong una. Pero hindi ako nakinig sa kanila at tinuloy ko yon kahit iilan pa lamang yung umu-order sa akin ng atsara, Papa Dudut. Ang naisip ko noon ay gusto ko ang ginagawa ko at gagawin ko yon dahil masaya ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko noon ay magpapatuloy na ang tahimik kong buhay. Pero muling nagulo yon nang hindi ko akalaing masusundan ako ng tatay ko. Sa pilitan daw nitong hiningi sa tiyuhin ni Rene ang address namin, kaya kami natunton. Pinipilit niya akong bumalik kay Isidro pero mula nang piliin kong sumama kay Rene, ay buo na ang desisyon ko na lumayo na at isipin din ang para sa sarili ko. Kaya kahit na anong pakiusap ng tatay ko ay nagmatigas ako at pinaglaban ang kalayaan na ipinagdamot nila noon sa akin. Pilit kong ipinaintindi sa kanya kung gaano katindi yung hirap na dinanas ko sa poder ng kumpare niya na akala niya'y maayos ang trato sa akin. Hindi ko alam kung totoo nga ba yung walang alam ang tatay ko sa mga nangyayari o nagbubulag-bulagan lamang siya noon dahil malapit sila ni Isidro sa isa't isa. Kinausap din ni Rene ng masinsina ng tatay ko at sinabihan niya kasi ako na ipagpaubaya ko na sa kanya ang bagay na yon. Lalo na't tiyuhin naman niya ang dahilan kung bakit kami natuntun doon. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila o kung may napagkasunduan sila dahil matapos yon ay hindi na ako pinilit pa ng tatay ko na sumama para bumalik kay Isidro. Basta na lamang itong umalis at hindi na nag-abala pang magpaalam sa akin. Sinubukan ko namang tanungin si Rene tungkol doon pero mukhang ayaw niya talagang ipaalam yung pinag-usapan nila. Lagi kasi niyang iniiba ang usapan tuwing nagtatanong ako. Kaya naman mas lalo ko siyang hindi tinigilan sa pag-uusisa tungkol doon, Papa Dudut. Mahal, ano ba talagang sinabi mo kay tatay kahapon? Bakit ganun mo na lang siya kabilis na papayag na hindi na ako isama pabalik sa Masbate? Kilala ko siya. Kung gaano katigas yung ulo niya, ganun din katigas ang puso niya. Hindi siya makikinig sa akin kahit na magmakaawa ako at lumuha pa ng dugo. Hayaan mo na yun. Sa amin na lang yun ang tatay mo, mahal. Basta ang mahalaga, okay ka na. Diba? O kumusta nga pala yung negosyo mo? Ay, ayun, matumal pa rin ang benta. Yung iba kasi hindi naman daw kumakain ng atsara. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na sinimulan ko pa yun. Nagsisimula ka pa lang naman kasi, kaya normal lang yung ganyan. Papatok din yan pag tumagal-tagal. Lalo na kung marami nang nakatikim ng atsara mo. Hindi lang kasi talaga yun ang problema ko, mahal. Ay, hayaan na nga natin yun. Baka masyado lang talaga akong nagpapakasensitibo. Sa lalim ng buntong hininga mo po, pwede ba namang hayaan na lang natin yun? Tungkol kasi sa ibang kamag-anak mo. Bakit? May nasasabi ba silang di maganda sa'yo? Bali kasi, kinokontra nila yung pagninegosyo ko eh. Nauna raw kasi yung pinsan mo sa paggawa ng atsara. Nakigaya lang naman daw ako. Sus, hayaan mo sila. Ganyan talaga sa negosyo, hindi mawawala yung kompetensya. Sabihin mo, pasaharapan na lang kayo ng atsara. Ayos ba? Ikaw talaga? Kala ko pa naman napakaseryoso mo kanina. Sa'yo lang naman ako seryoso eh. Alam mo ikaw, ang baduy ng mga banat mo. Bakit? Ipagpapalit mo na ba ako sa iba kung baduy ako? O sino bang may sabi? Swerte ko kaya sa'yo. Ikaw lang naman yung minalas sa akin eh. Oo, ayan ka na naman. Narinig ko kasi yung chismisa ng mga pinsan mo. Hindi ka man lang daw pumili ng maayos-ayos na babae. Nalaman ko rin na sinisiraan nila sa iba yung paninda ko. Sabi nila, hindi raw malinis yung pagkakagawa ko ng atsara. Kaya ayun, hindi na umulit yung mga bumibili sa akin. Tapos yung tiyahin mo naman, narinig ko yung sinabi ng nanay mo nung isang araw. Kala niya siguro hindi pa ako nakakauwi, kaya kampanting nagkwento. Anong sabi niya?
Sabi niya, bayarang babae daw siguro ako at nahawahan kita ng sakit. Tapos nagpagamot ka kaya matagal kang nawala. Ano? Sinabi niya yon? Di ko lang sa pinautang, nagkasakit na ako. Yung tsahin ko talaga na yun, oh. Pero seryoso, hindi ka ba nagsisisi na binalikan mo ko? Kasi may pagkakataon ka pa naman na makakilala ng mas maayos na babae. Maayos ka naman ah. At hindi ako magsisisi na binawi kita kay Mang Isidro. Salamat talaga ha. Salamat kasi hindi mo ako sinukuan kahit na madalas kitang ipagtabuyan noon. Wala yun. Tsaka wag mo na lang pakinggan yung mga kamag-anak namin na may itim ang budhi. Puro inggit lang naman sa katawan yung lumalabas sa bibig nila eh. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Kaya yung mga ganong klase ng tao, di na dapat pinag-aaksaya ng oras. Pero kung harap-harapan ka nilang sasabihan, di kita pipigilan kung ipagtatanggol mo sarili mo. Kahit pa kamag-anak mo sila? Kung kamag-anak yung turing nila sa akin, hindi nila ako sisiraan ng ganon. At itatrato ka nila ng maayos. Kasi kung talaga nagmamalasakit sila sa akin, tatanungin nila ako kung ano nangyari. Di ba? Hindi yung mag-iimbento agad sila ng kwento. Dinamay ka pa. Ay, kahit saan talaga, hindi nawawala yung mga mapanirang tao. Tapos pag pinatulan naman, sila pa yung aastang biktima. Mahal, wag na natin sila pag-usapan. Hayaan mo na lang sila magkwento kay nanay, di naman sila paniniwalaan nun. Ay, nga pala mahal, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Paano kung alokin kita ng kasal? Tatanggapin mo ba? Ha? Ha? Hotdog? Nakakainis ka naman eh. Seryoso ka ba talaga o ano? Paano kasi? Ang ganda-ganda nung pagkakatanong ko tapos isasagot mo sa akin. Ha? Eh bakit hindi na ba pwedeng magulat? Alam mo naman pala biro ko eh, di ba? Pero itong sasabihin ko, hindi to biro. Laida, gusto na kitang pakasalan. Papadudot na gulat man ako ay tinanggap ko pa rin ang alok na kasal ni Rene. Wala naman akong dahilan para tanggihan siya bukod sa pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Ay sigurado na talaga ako sa kanya. Ipinakita rin naman ng mga magulang niya yung buong suporta nila sa aming dalawa. Habang abala kami sa preparasyon sa kasal ay doon ko na rin po nalaman ang dahilan kung bakit hindi na ako pinilit ni tatay na sumama pabalik sa Masbate. Binigyan daw ni Rene ng pera ang tatay ko at hindi naman daw kalakihan yon, pero nagkaroon sila ng kasunduan na hindi sasabihin kay Isidro kung nasaan kami at hindi na ako pipilitin pang umuwi sa probinsya namin. Nagalit ako sa pagbibigay niya ng pera sa tatay ko pero hindi ko rin naman pinalaki pa yung issue. Lalo na tapos na rin naman yon. Naging maayos ang pagsasama namin ni Rene gaya ng inaasahan ko habang papalapit yung kasal namin. Walang araw na hindi niya pinaparamdam kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pero nung isang linggo na lamang ang hinihintay bago ang kasal, nangyari naman ang isang trahedya na bumago sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Naaksidente si Rene habang naniningil ng mga pautang niya. At dahil po sa aksidenteng yon ay naputulan siya ng kaliwang binti. Naging mahirap para sa amin ang mga nangyari bukod kasi sa naranasang depresyon ni Rene ay naubos din ang mga naipon naming pera sa hospital bills at mga gamot niya. Gustuhin man naming magbayad ang salarin sa aksidenteng yon ay wala naman silang mapagkukunan ng pera. Dahil nga po sa mga nangyari, ang bahay na lamang na para sa mga magulang ni Rene ang natira sa mga naipundar niya. At habang nagpapagaling siya ay kinausap ko siya tungkol sa naiwan niyang mga pautang. Plano ko kasi noon na ako na lamang ang magpatuloy sa paniningil habang nagpapa-order din ng atsara. Alam ko kasi na mahihirapan na siya na gawin ang bagay na yon lalo na at nakadepende na siya sa wheelchair niya. Pero hindi ko naman nakalain na iba ang magiging reaksyon ni Rene, Papa Dudut.
Ano ba yan niluluto mo? Tsaka bakit parang ang dami? Magbabaon kasi ako ng pagkain. Tapos dinamihan ko na rin para may ulam ka na mamayang tanghalian. May lakad ka pala? Saan naman punta mo? Pupuntahan ko yung mga nasa listahan ng pautang mo. Yun nga sana yung pagpapaalam ko sa'yo. Ay, di mo na kailangan gawin yun. Ako nang bahala dun. Arkilain ko na lang yung tricycle ng pinsan ko para may magamit ako. Mahal, wag na. Dagdag gastos lang yun pag umarkila ka pa. Nagtitipid nga tayo, di ba? Ako na lang ang maniningil. Pwede ko naman na... Ano ba tingin mo sa akin? Inutil? Kasi nakasakay ako dito sa wheelchair na to? Kaya ko pang maningil. Hindi naman sa ganon, mahal. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Ayoko lang naman na mahirapan ka. Ikaw na nga gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Pati ba naman yung simpleng paniningil, ipapasa ko pa sa'yo? Hindi naman problema sa akin yun eh. Isasabay ko lang naman yun sa pagpapa-order ko ng atsara. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang akong tulungan. Pero sana, hayaan mo pa rin ako na makatulong sa'yo kahit sa simpleng paraan lang. Kasi sa ginagawa mo ngayon, pinaparamdam mo sa akin na wala na akong silbi. Wala naman akong intensyong iparamdam yan sa'yo. Gusto ko lang naman na bumilis yung paggaling mo. Gusto kong patunayan na hindi lang ako nandito tuwing masaya tayo at pag maayos yung buhay natin. Sanay ako sa hirap, alam mo yan. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Manhid ba yung tingin mo sa akin? Hindi mo ba naisip na ako yung kauna-unahang makakaunawa sa kalagayan mo ngayon? Kasi buong buhay ko, iniisip ko na wala na akong silbi. Dinagdagan pa ng kaliwang mata ko na bulag na. Kaya nga hinayaan ko na lang na alilain ako ni Isidro, di ba? Pero nang dahil sa'yo, nakita ko yung halaga ko. Ayoko lang naman mawalan ng silbi. Baka kasi pagdating ng araw, magsawa ka na rin sa akin. Tapos iwan mo na ako. Hindi ko kaya yun, Laida. Bakit ko namang gagawin yun? Magiging asawa na kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya wag mo nang isipin yon. Hindi pa katapusan ng lahat para sa'yo. Isang paa mo lang yung nawala. May isang paa ka pa, di ba? Kayang-kaya mo pang tumayo. At saka nandito ako para umalalay sa'yo. Hindi mo na kailangan magkulong sa mga negatibong iniisip mo. Pero ayoko magtagal ng ganito. Kung mapapagod ka sa paghahanap buhay, dapat ako rin. Dapat pareho tayong mapagod. Kaya pasensya ka na. Naiinis lang talaga ako sa sarili ko eh. Wala man lang ako magawa para matulungan ka sa gastusin ngayon dito sa bahay. Hindi ako nahihirapan. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Tsaka, kilala mo naman ako. Sanay ako sa kahit na anong trabaho. Kulang na nga lang maging sabungero ko nun, di ba? Sana hindi dumating yung araw na mapagod ka sa akin, Laida. Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo. Ang ako ko yan. Papa Dudut pumayag na rin noon si Rene na ako muna ang pumalit sa kanya. At sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin ay natupad pa rin naman yung pangarap namin na ikasal sa simbahan. Hindi lang nasunod yung nauna naming plano pero naging masaya pa rin naman kahit simple lamang ang selebrasyon. Nang makarecover siya ay pinagpatuloy niya ang paghahanap buhay kahit isang paa na lamang ang nagagamit niya. Ipinagpatuloy ko rin ang pagtitinda ng atsara at para mas maraming makakilala sa produkto ko ay nagdadala ako noon ng sobra para ipa-free taste sa mga potensyal na customers ko. Nagsuggest din si Rene na magbenta na rin ako online. Ilang buwan lang mula noon ay dumami ng dumami ang mga orders sa akin. Kaya kumuha na rin ako ng mga taong makakatulong sa pagtitinda. Sinimulan ko na rin po, Papa Dudut, ang paggawa ng chicharon na dati ay nire-resell ko lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, bukod po sa Papaya Farm ay may sarili na rin po akong gawaan ng chicharon. Medyo maliit pa lamang yon pero doon ako kumukuha ng supply para sa munti kong negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin ay naging maganda ang buhay naming mag-asawa. May sarili na kaming bahay ngayon at hindi magtatagal
ay makakapagpundar na rin ang sariling sasakyan. Dumating na rin yung pinakamalaking blessing sa buhay namin dahil 3 buwan na akong buntis. Kaunting hintay na lamang at makikita na namin ang first baby namin ni Rene. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nasa likod ng Barangay Love Stories. Lagi pa rin po kaming sosuporta sa inyo at makikinig sa mga